Guys, alam ni Erwin yun. Nakamute eh. You better pick your hero. Ano bang 5 contested seconds. bans nila, Jen? Ano napansin mong contested bans? Radiant Team Band. Mga task, shaman, yun ba yun? Yung mga silencer? Hindi, yung taskin parang hindi eh. Baka ngayon, iba na nila ngayon. Wait guys ha, magto-toilet lang ako saglit. Okay. Tinker, okay. Itong drama mo, kilala to sila, kilala to sa kanilang pagka-versatility. Ang dami nilang heroes eh. Ito naman si Kukunan ng Joy. Ang alam ko mga hero nito, lalo na sa mid player nila is mga Lina, QP, 5 seconds to pick your hero. tapos yung mga carry naman ni Boss 1 nila, mga TB, Morphling, ang dali-dali ma-predict. Mga TA, ganun. Medyo wala silang, versatility. Compared sa Dire talaga, ang daming heroes ng Dire. QP, as I mentioned kanina, QP, yan talaga naban. Hero talaga ng Radiant yan. Sa Radiant naman, mahihirapan mag-ban to. Ang dami nilang hero. Pero tingnan natin. Radiant Team Band. Mipo. Hello, binaban talaga yung Mipo ni ano ha. Very Ni niche. Panda. Pero ang dali kasi maantay ng Mipo. Ba't binaban nila yan? Maganda lang naman ang Mipo pag last pick eh. Pag nakita nyo Mipo, ang daming counter dyan. Lalo na ngayon yung mga meta. Parang sayang no. Oo, Ang daming hero pwede i-ban. Yung mga ban naman ng Dire, sobrang ganda. Mga NP, QP, Silencer, Dawn. Tapos yung mga ban naman ng Radiant, ang awkward. Ang papangit. Ano ba yung sinasahan nila yung ban nila? Natalo na nga sila. Sinayang mo yung ban nila. Anyway, syempre contested hero naman to. Undying will be first picked ng Radiant. Eto, expect natin anong pick ng Dire Gen. Syempre, Undying is very known for his Tombstone naman talaga. Mga heroes niya counter sa Tombstone. As we mentioned, heroes sa Tombstone talaga is Gyro. Nag-iba na. Nag-iba na si Shadow. Inuuna na mag-pick, hindi na siya last pick. Nilabas na ang helicopter na walang gas. Ilalabas pa din ba yung demonyo ng Radiant? You really gotta pick a hero. You got 10 seconds left. Pero nakita Alin naman na nung counter sa Gyro? It'll be fine. Ang counter sa Gyro ay Dasal. Dasal, Jen. Dasal? Okay. Oo. Dasal ang counter sa Gyro. Tingnan natin kung anong ibaban ng Radiant. Kasi usually, nakita na yung carry. Siyempre, very kumpiyansa na yung offlane ng Radiant. Magpre-prepare sila ng ban nila just to open the offlane, kumbaga. Pero nakikita naman natin na bans nila ay mid-heroes. Very awkward na nilabas. Now that you've mentioned, Jen, anong counter sa Gyro? Hindi naman siya counter talaga, pero just to compensate the power of Gyro, Morphling is one of the best heroes talaga. Dahil pa lang sa Morph tsaka Ba't Gyro. binan na nila? Pero hindi siya super counter, just to compensate the Gyro lang na hero. Morphling is one of the best choices. Oh my Gyro talaga. Pero ito magpipick na po yung Dire. Ang kulang naman nila na usual na pinipick yung support. Tapos open pa yung medyo meta na support eh. Open pa yung Shaman, open pa yung mga the usual na support. Yung mga ano pa bang mga usual na support natin? Ano bang mga insights kasi support player ka dyan? Ano bang mga insights mo sa Shaman. support? Shaman sila. Shaman? Oo. Ano pa? Di ba madami pa? Madami pa eh. Dazzle is not bad. It's not bad. May din yan. Medyo meta din yan sa nakikita kong mga games na sa mga high rank games. Dazzle is one good support dahil sa pag-trade niya sa lane with his Shadow Wave kasi nakikita kong Dazzle ngayon Shadow Wave yung minamax eh.
Sobrang lakas talaga ng Shadow Wave. Lalo na sa weave niya na innate, yung armor. Kung magte-trade ka sa Dazzle, medyo mahirapan ka. Pero very kulang pa yung nakita ko sa Dire. Wala pa silang disable, kumbaga na reliable. Kasi dalawang picks na yan, wala pang disable eh. Gyro, Dazzle. May disable naman sila with the missile, syempre, pero hindi siya reliable. Yung poison Pero pwedeng touch, no, yung ulti ni Dazzle, pwede niyang sirain yung tomb. Tama ba? Kaya niya yan ang sirain, hindi di ko ba? confirm, hindi ko pa ata nakita Alam ko yan pwede eh. mag-right Pero click eh. Pwede, oo. Pero, di Ay, ako mag- sure. eh. ano? Pero to counter the Dazzle pick, syempre, yung mga natin, mga counter lang dyan, just to counter the Undying Gyro, just to counter the Dazzle, Axe, mga usual natin na picks. Pero itong Axe, pwede to i-flex. Diba? Pwede siya i-support, pwede siya You i-core. really gotta pick a hero. You Yung got sa 10 Dire seconds side left. naman, as is na yan. Yung Pero Gyro feel ko naman, support yan. Ganyan. Feeling ko lang, yung support. Axe. Oh, may potential, Oo. may potential mag-support yan. For sure, may potential. Dire team Pero nakikita naman natin to si Pabsy, yung mga hero niya, medyo makulit, di ba? Windranger na to ni Pero ni Sensei. Pre-drafted Wind Ranger. So, paano ba to? Paano ba to, Jen? Support ba yung Wind Ranger o support ba yung Axe? Mid yan. Mid ang Windranger. Mid Wind Ranger. Mm-mm. Okay. 10 seconds Ano to ba pick ang your hero. kainaan ng wind moron. na mid? Ano ba kainaan you niya? better pick your Usually hero. na 5 mga seconds. match-up. May alam ka bang No, hero? hindi ko na sure. hard Hindi ako counter? mid laner led. Okay. Pwede. Ay, Mira, sis, nandito ka? Makain ako, sis. This is, nasabi mo kay Lander kung anong pinaka maaga nila sa Sabado? Ito. 7 daw. 7? Okay. Sige. Ito, Jen, very awkward na pick. Kasi pwede siya counter, pwede din siya ang kinounter with Enchantress. Kasi syempre, Oh, man, they Rick, there's need only 10 seconds a left to pick a hero. kind of, dispel. Diba? 5 seconds, Syempre, Marty. enchant, It'll they be dispel fine. yan. Sa Wind Yes. Ranger, Wind Run niya, yung mga whatever. Feeling ko, things eto na talaga, dispel. isusupport na Pero nila yung start, Axe. Para, there. kasi magbe-vessel din naman si Axe eh. Okay. So, paano ba to? Like, Wind Ranger, mid, ganon. Mm-mm. Axe is support, ganon. Ito, very awkward na yung Diary kasi nag-enchantress pa sila. Na-mention ko kanina na wala na silang disable na reliable. So, paano to? Ano ba tong draft nila? Ano ba ipipick nila dito sa apat? Sa fourth pick? Come on, Radiant. Pick ko kailangan nilang disable eh. Ayan na, lumabas Meaning, na. eto, very reliable naman na disable tong Beastmaster. Parang, Kaso, may very long pag-change cooldown. ng role. Pakiramdam Sino? ko lang, may Sino pag-change ng role. pakiramdam mo na may nag-change ng role? Sino? Saan ba? You really gotta pick a hero. You Ano got bang 10 meron? seconds. Parang iba yung magmi-mid ngayon sa kanila. Alin? Yeah. Sa alin? Sa aling 5 team? seconds left now. Sa Dire. Okay. Very flexy kasi yung players ng mga yan, guys. Except lang kay Shadow. Feeling ka mid na ni Dwayne yan, sis. Ano kaya ang fourth pick Or, ng Ranger? or, pwedeng mid din si Beast, di natin sure. Radiant team ban. Ayun, Medusa. Ayun. Okay, they have the way to counter parang the Enchantress untouchable, hard carry, ganun. Pero ang nakikita natin sa both sides kulang na kulang sila sa team fight. Yung meron namang tombstone, meron namang ulti ng Medusa, pero 10 seconds to very pick your hero. hindi You- pa din siya reliable na team fight eh. Yung sa Dire naman, very You better snowbally pick your naman hero. yung Dire 5 kasi seconds. Jen. May Enchantress sila, may Beast sila, just to snowball. Yung Gyro naman, alam natin, creeps kalaban. Yung Dazzle naman, nandyan para, to back up the helicopter. So parang wala silang team fight pa na concept. Kulang na kulang sila sa team fight. Tapos yung Dire, na mention ko kanina, yung disable talaga kasi, reliable. May Beast naman, kaso, yun nga, very long cooldown yung Beast natin na disable. Pero with the power of Beast and +1, I think Enchantress ang post 4 neto, they will dominate the lane. Di kaya sila mag-invoker mid? Which ko lang talaga. Di kaya mag-invoker mid ang Dire? Ang Dire? Ba't mo nasabing Invoker, Jen? Para din sa mana, matanggal yung mana ni Medusa. Possible.
5 Pero seconds, with that Morty. It'll be fine. Invoker na pick, kulang na sila sa teamfight. Pero yan, okay lang. Siyempre, okay lang kasi they have the power to siege. They have the power to take rush, to take Orm. Kulang lang talaga sa teamfight pang Invoker. Pero reliable naman yung mga skills na Invoker natin eh. Pero di natin alam. Anyway, nakita natin na last pick yung Leshrac. Come on, Titan. Just to counter Offlane Wind Ranger. The untouchable magic. They need some kind of magic yung Radiant talaga. Di ba For kasi that Pwede yata yan, sis. units, Or, diba? or ni Pabs. Pero tingnan natin anong last pick. Ay, oo, no? Leshrac na mid for sure. Green Leshrac Ranger na for mid. To counter the Leshrac, 5 seconds, they Morty. might It'll be fine. need some form of hero na may takas sa diabolic or like the range. So ano bang possible dito? Pwede sila mag-sniper ha? Pero very awkward yun. Pwede sila mag-sniper against Medusa, Leshrac, Tombstone. Ano pa ang mga prediction natin dyan? Pwede sila mag-sniper eh. Just saying. Ano ba? Ano ba prediction mo dito, Jen? Oo, back to you. Hindi, sorry, hindi ko maisip eh. Hindi ko maisip. Okay. Pero yun talagang first in mind sa akin, yung sniper talaga na pick. Pero tingnan natin, si Dwayne to eh. Dwayne tong player na to eh. Invoker nga. Diba? Siya, Sabi ko burn. na sa'yo eh. Pero with yung team fight kasi, Ang galing very mo naman, madam. complicated, The yung Bird. Radiant, Kailangan yung nila ng drop ano sa ng mana. Dire is snowbally. Kung kaya ng Dire na mas-snowball yung first 10 minutes, they will win the game for sure. Kasi with the Beast, di ba? The Beast na lineup, may Enchantress, tapos malakas masyado yan. Tapos against pa sila sa Medusa na very early, walang magagawa. Especially sa Beast ha. Nauna na yung Beast na pick, tapos medyo wala sila pang patay sa board. Nag-change ng Just role Mystic yung Peak, yung off-lane, tsaka yung just the power support. shot. Pero tingnan natin, may to say na talo ng diba? Ang Radiant sa early game ng Dire. Baka naman, mas early nga yung Radiant eh. With the power of the Leshrac. Sobrang lakas ng Leshrac talaga na hero guys. Sobrang shabu yung Diabolic. Walang pwede makaka-trade na hero dyan. Pag solo to solo. Ako. Anyway, shout out sa mga dyan. Pero yun nga, 'di ba? Sabi nga nila, first time na nag-first pick si Shadow. Paano? Nagbabago na 100 si to Shadow, Dire. guys. Sino bang papalag dyan sa Radiant? Oh. 100 daw. 100 daw sa Dire. Check nyo yung open chat. 100 daw sa Dire. Ay, nag-pause. Ano bang meron? Yung na-mention mo naman na first pick yung Gyro. May tombstone na kasi. Parang kailangan nila ng sagot sa tombstone talaga. Baka naman kasi maban yun later pag di pa nila first pick. Yung mga carry na madali masyado sa tombstone, iilan lang yung Medusa, Gyro, di ba? So parang ang awkward din pag naban. Wala na silang sagot. Syempre ilalabas naman yung Ursa ni Shadow, medyo mahirapan siya pag ganun. Kasi madali ma-counter yung Ursa eh. Oh, so mga 100 to dyan sa Dire. Sa Radiant. May 100 to sa Dire. Wala ba? Sige na, palagan mo na yan, Alex. 100 daw. Hindi nabibisi ako mag-cast. Anyway, nakita naman natin na nag-smoke yung Radiant. Nag-smoke din ba ang Dire? Nag-smoke din ng Dire. Pero tingnan natin kung magbi-meet up to. Meet and greet ba? Sino ba mas malakas sa level 1 dito, Jen? Tingnan natin. Yung may Tingin ko- tombstone and may power shot. Yung Diabolic ko, yung power shot din na potential. Yes. No? Tingnan natin kung sino mauuna sa meet and greet. Tingnan natin, magpapap pang smoke sa Leshrac at Enchantress just to break the smoke. May info na sila agad. Sabi nila, uy, nandito. Pero gagi, yung Wind Ranger wala, Jen. Paano to magpa-fight? Walang Wind Ranger. Nasa taas. Naku, na-deward po yung mid. Paano to? Nakakakuha sila ng info. Feel ko hindi papalag ng Radiant. Sobrang layo pa ng Wind Ranger. Walang mangyayari na first blood data natin 30 seconds until the game starts, Yes. Rick. Nagpa-save I'm sila. getting my things ready, Pero Morty. sayang talaga yung yung tomb and power shot. Nakita po yung dying ng mga bear, ng mga Oo. oso natin. Plus Lord, magkahiwalay bear. sila kanina, yung mga Dire.
Kung papalag, ako hindi yata papalag itong zombie natin. Hindi matapang to zombie natin. Kukuhanin naman ng yung mga offlane natin sa Radiant. Yung runes dito sa taas. Kaso, Well, there's that ilang runes pa pesky makukuha horde. ng Dart? Naku, 3. Isa lang sa Radiant. Pero okay lang ata. Okay lang. Yung match up naman ng mid dito dyan, ano bang tingin mo? Sang side ba? Yung parang mas lamang. Sa tingin mo? Baka Radiant? Radiant? Bakit? Bakit Wala lang, Radiant? parang gut feel ko lang yun. Eh bakit? Ba't gano'n? Medyo yung skills ni... Dude, Battle Hunger po yung Dazzle, makaka-exit po yung Dazzle. Wala siyang ginagawa, may poison touch po siya, wala siyang ginagawa, hindi niya ginagamit. May power shot po to kill the Dazzle. Oh Thanks and no. have fun. Oh no. No-tip po. Gagana ba sa grave yun? Yung power Yung, shot? wala siyang grave, poison touch po yung ano niya. Hindi, no, I Poison mean, touch. sa Ay, later. Hindi. Kasi parang Threshold? din kasi siya, di ba? Threshold? Yung, Parang action, yung, no? Exit it? oo, parang axe. I see. Pero parang hindi ko pa nakita na interaction eh. So hindi ako sure din na sinabi mo gano'n. Sige, tingnan natin during the game. Baka magawa nila na execution. Pero tingnan natin sa baba. Nakikita natin sa baba na medyo passive lang. Siyempre, may doon sa 2-1. Nag-agro lang yung Enchantress, nag-agro lang yung Dying. Yung lane naman dito dyan, in order for Radiant to win, kailangan nila mapatay yung boars. Anything na may power sila to kill the boar is equal to to winning the lane. Kasi boar talaga yung potential to harass the heroes outside. To zone them, kumbaga. Kasi may power yung mga units yung boar, hindi yan nag-agro ng creeps pag na-right click ko. Yan nag-agro ng creeps. No, pero commitment Matay. lang ang yun yung Enchantress. Grabe, ang dami namang strength nito. Pero wala na pong mana just for the kill. I think magre-reset yung Enchantress and will get his level 2, mag-go to. Pero level 1 pa din sila. Level 1 pa din yung beast. Medyo mahirap. Nakita naman natin yung Ayan. mid lane. Parang okay lang yung Dire's top mid lane. tower's under Okay. attack. I feel ko dyan na lang ako sa live mo, Jen. Mag-base. Kasi baka Sige. may button yun. Sige. Pero pinapakinggan din naman kita. Sige. Pwede rin. Kahit ano. Medyo stalemate. Ito magagaling itong mga player na to eh. Itong dalawa sa mid lane. Magagaling to eh. Pero mas magaling ako. Anyway, tingnan natin yung career ng Enchantress. Yung career ng Medusa. Medyo passive pa to kasi yung timing talaga ng Beast is his Dominator. Diba? Pero once he gets his Iron Will, hindi na po yan mamamatay. Yun yung parang formula ng mga units natin ng hero. Yung Iron Will na yun. Na-poison touch pa yung Wind Ranger pero nag-wind run just to escape the poison touch. Pero magre-reset pa yung poison touch, magte-trade pa ba? Nag-reset na naman ulit. Ang yung Lotus fight will break. Pero anong mangyayari sa Wind Ranger? Mamamatay ba sa last tick? Hindi, 10 HP. Nabuhay pa po. Buhi. Power shot will be used pero mamamatay atong Dazzle. Una. Magta-turn pang axe. Wala pong magagawa yung axe. Hindi na po makaka-exit. Yung Wind Ranger nabuhay pa with 10 HP. Grabe yung pag-trade nila just for the Lotus, ha? Worth. Nakapag-reset pa yung yung axe. Sis mid nga, parang walang last hit siya. Two-legged abomination. Network twice na last hits naman is lamang po yung yung Leshrac against sa Invoker. Very disastrous first 4 minutes for the Invoker. Pero nakapagbote na po yung Leshrac and the Invoker will deny the water rune sa top lane just to compensate his delay. Medyo lamang na po yung Leshrac pero laning stage pa lang po, tingnan natin. Ang power kasi ng Leshrac with his diabolic na level 3, grabe masyado din. Yun nga din. Dahil sa skills, kaya mas siya, lamang. Kasi the power of the facet of Leshrac, pwede siya mag-dive sa tower kasi hindi natatamaan yung tower eh. Lahat sa creeps or sa hero. So, sa lahat ng hero pag nag-potential dive man tong Leshrac. Level wise, level 5 pa tong Leshrac. Kaya mo, mag-go na siya inside or
sa likod ng tower just to have that chance na solo kill. Pero tingnan natin, medyo maganda yung play ng Invoker na tumatago sa sa quick wave ng Dire din. Para tangke din yung Diabolic if ever magda-dive na siya. First 5 minutes, medyo lamang ko yung Leshka. Yung Axe, yung Medusa, yung Radiant po medyo lamang. Pero nakikita po natin yung top lane, nag-go po. Power shot will not connect, I think. Hindi ko po nakita eh. Hindi nag-connect, hindi tumama. Pero Sunstrike is used, pero nabuhay pa din naman. Grabe, Wind Ranger. Nag-wind run po, nabuhi naman. Buhi pa siya. Buhay po with 10 HP na naman. Grabe, ang swerte naman ng Wind Ranger na to. Nakailang takas na to sa kamatayan. Itong beast natin, Iron Will na, pero matagal-tagal pa sa Dominator niya. Namatay pong Leshrac! Napag-rotation po. Yung Enchantress with his Centaur Companion. Grabe. Just for that rotation, medyo makakalamang na tong tong mid. Yung Invoker medyo makakabawi. Pero Dazzle is killed by Axe sa Battle Hunger na level 3. Pero makaka-trade ba with the Sunstrike? And Sunstrike will connect. Very good Sunstrike by the Invoker. Pero 6 minute runes and Lotus. May magko-contest ba sa dalawang side natin? Wala. Ang Lotus. Pero DD po, nakuha po ng Invoker. Wala pong DD na nakuha ng Leshrac. Sayang po nakuha ng Leshrac yung DD. Potential dive yun eh. Ang lakas-lakas pa naman ng DD tas Leshrac. Itong madugo, Gen, minute 7. Tingnan natin yung mga potential na steals galing sa both sides. Tingnan natin. Gyro with you access using his call just to disrupt Gyro's exit, pero power shot will connect. Not enough po. Very low na po yung dalawa. Poisoned by the poison touch. Minute 7 na wisdoms. Wala pong mangyayari na steals. Wala. They will get their own wisdom. Pero very very stalemate yung baba. Medyo yung taas medyo madugo, yung baba naman medyo stalemate. Pero never mind, hindi po stalemate. Tumama po yung oh my god, ilang mangga na po yung binigay sa Medusa. Pinasupsup ng ilang mangga. Tombstone is yun. Ang daming zombie men. Zombie. Napatay na Enchantress yung Tombstone, pero madedenay ba? Hindi niya madedenay. Nakuha po na Enchantress yung Tombstone Gold. Mapapatay po yung Undying with his Thunder Hellbear Smasher Companion, pero namatay po yung Hellbear bago yung Undying. Grabe. Uy, papasok po. Uy, namatay si Gyro. And si Invoker. Grabe, solo kill ba nung Leshrac yung Invoker? Grabe naman ito. Never mind, madugo din pala yung baba. Hindi pa lang passive to. Walang passive to eh. Pag nagka-domiton ako, medyo madugo na to. Ito naman, minute 8 dun. Ito nang buko yung illusion. Na-rar po yung Medusa. Sinigawan. Makokonek po yung Sunstrike. Hindi po makokonek yung Sunstrike. Pero Undying will TP just to support his Medusa. Pero wala pong nagawa yung Undying sa Medusa. Mamamatay pa po yung Undying. Nag-rotate po kasi yung Undying. Magandang po yung engage play and magandang aggressiveness coming from the Dire. Yan yung sinasabi ko dyan, yung potential to dive and to be aggressive yung off-lane talaga ng Dire. Mamamatay ba yung Gyro? Unleash the enchantment. Mamamatay. Gyro na kaling po. Grabe. Hindi ba pwedeng Pwede pala yun? Minartilyo yung helicopter? Pwede pala yun? Solid. Wala kasing walang hero to back the Gyro. Nag-rotate po kasi yung Dazzle. Pero plano ng Dazzle mag-stacks for the Naku Gyro. po na, Mamatay ba? Wind Ranger yung pag-stack, pero mamamatay po yung Dazzle, pero yung Axe po wala kasing mana eh. Ano ba ma-offer niya? Pwede pa siya mag-battle hunger and exit at the same time, pero nag-heal po yung Enchantress. Hindi mamamatay. Mataturn pa yung Enchantress. Namatay pa yung Axe before the Enchantress. Grabe yung heal na yung Enchantress, level 3. Pero yung wind run. Pag wind run lang, walang magagawa yan. Yung Gyro, wala pong magagawa. Kasi nag-ulti po sa lupa. Sino kalaban mo, pre? Bulag ba yung helicopter?
Gabi, walang ilaw. Tower's under attack. Wala, napagod ata sa pag-drive last game. Anyway, tingnan natin yung yung beast. Ito, madugo na to, Jen. Makikik out na ng beast ng any hero pag ganitong timing ng dominant. Wala na itong magagawa. Pero with the potential of multiple heroes, pwede pa nila i-defend tong top, ay yung bot ha. Kasi medyo delikado tong domi na timing ng beast eh. May rar din siya, potential rar target. Pero nakikita naman natin na medyo stalemate na tong mid after the kill kanina. Walang nangyayaring anything na gimmick. Wala. Yun nga, as I said kanina, wala na talaga. Ang lakas ng domi talaga na timing. Pumapasok po yung beast, nakita po yung Medusa, pero mag-chase pa ba yung beast? Hindi, i-clear niya lang yung potentially na i-clear sana ng Medusa. Inagawan po. Dami. Grabe. Ang dami niya ng kinokontrol. Inagawan po ng farm. Ang kaya. Zookeeper. Healthy pa yung tower ng Radiant, guys. Healthy pa. Medyo healthy pa nga. Yung mid na tower, medyo low na eh. I think ang magandang gawin ng Radiant talaga is to go with Axe kasi yung top 1 network siya tapos may Culling siya ready. Very healthy, may mana siya to use the Culling. Just to stack up ng mga armor buff natin. Tapos yung mga, yung Dire din kasi, uy, never mind, yung baba po, mamamatay po yung Medusa, wala na pumana. Pero grabe yung damage ng Leshrac, naubos sila, nagbibig, dalawang Culling coming from the Axe. Yung sinasabi kong Radiant early game ng Leshrac Axe. Grabe. Pumapalag sila sa domination ng bot lane ng Dire. Grabe yung backup din. Pero sadly, unfortunately, namatay yung Medusa. Sabi na, papatay ka muna pre, magkaling na ako. Grabe itong Axe na to. Top 1 net worth sa game, minute 12. Second lang ang Leshrac. Namatay pong Invoker by Leshrac again. May potential talaga mag solo kill pero sinigawan ng Beastmaster. And nag-pause. Uy, walang gas daw. Mapapagas pa yung helicopter. Ilang post na to sila. Nag-reset na ba yung oras ng Jen? Sa next game So na to every eh. game Oo. nag-reset. First pa lang. First pause pa lang. Sa ganitong timing Ay, Jen, nagkaka-timingan na, guys. sa ganitong timing, nakita naman natin na na-predict natin yung early dominance ng Dire. Pero the fact na pumapalag din yung Radiant sa dominance ng Dire. Very maganda. Except sa Medusa nga lang kasi yung Medusa namamatay, yung nagbe-benefit lang yung Leshrac tsaka Axe. Pero feeling ko kaya pa rin mabaligtad kasi Medusa yan eh. Kung mapapatagal nila yung game. Possible din yan. Yung Gyro medyo medyo okay lang. Yung Medusa medyo down bad kasi ilang rotation na napunta sa kanya. Pero nagbe-benefit nga lang yung Leshrac tsaka Axe. Nag-clean up. Pero once Leshrac is up Jen, ang prediction ko dito is magsusnowball talaga sila eh. Kasi may blink na yung Leshrac. May blink yung Leshrac. May Culling pa na sobrang last early. Pag ito sila hindi nag-snowball nako, they will talaga be punished. Pero wala pang magawa yung Invoker kasi medyo nahirapan siya sa mid. I think. Medyo pangit yung niya timing. Pero maganda yung pick ng Leshrac tsaka Medusa. Kasi, di ba, parang zoo heroes sila eh, di ba? Yung Leshrac is mauubos din. Yung pick kasi na Leshrac is to counter parang mainly yung units tsaka yung yung untouchable na enchantress. They need their parang magic damage. Yung malaking magic damage talaga. And yun nga, ina-mention ko kanina yung parang
team fight. Leshrac is one of the best na heroes na mag-team fight talaga. Even like early, mid game or late game, even late game. Samantala yung invoker natin medyo passive pa kasi wala eh, na ano siya ng Leshrac eh. Dalawang solo kills ata yun dyan yung Leshrac. Sa invoker. Item check naman nakayasha yung Medusa. Underlord is naka-arcane. Okay, buying mechanism. The usual naman ng mga dying to ng mga build. Yung axe natin, pa-blink na. Malapit na. Pa-blink natin. Wind Ranger will go for the threads. Very unusual Wind Ranger build up. Item build up. Post 4. Itong Leshrac with this dagger. Very snowbally talaga na type. Especially with the power shot. Follow up, maganda. Yung Enchantress naman going for the mech, very standard naman to. And Dazzle din is going for the, support items just to empower the Gyro. Yun yata yung plano nila eh. Winning condition yung helicopter niya, tapos tingnan natin mabuhay, ganun, backupan natin, ganun. Yeah. Later kasi, mag-switch sila, pwedeng solar yung Gyro, pwedeng i-alacrity, pwedeng potential na dominated creeps ng beast na may aura na malakas. Parang gano'n. Potential din Grabe yun. naman sa... Mas mahigpit pa sa admin yung Radiant. Naku, ang tagal naman nito. Di ba nag-Yossi yan? Ba't ang tagal? Ako'y atat na. Commercial daw muna, sis. Ako'y atat na. Kamusta kayo dyan mga audience? Buhay pa ba kayo? Enjoy. Best game 2 to ng tupunan ni Choi. Laban sa... Sino nga itong Dare dyan? Yung team nga itong Dare? Yung Drama mo. Yun. Drama mo. Panalo po yung drama mo, game 1. Maganda yung game 1. Solid. Comeback after comeback. Turn after turn. Ito na, game na po. Re-resume na po yung game. Ito potential ng mid, mababasag yata yung mid gen kasi ang daming zombie. Ang daming mga bata. Radiant's middle tower is Ay, under attack. pag-atin pa ng Radiant. Pag-atin pa yung Radiant to defend their first tier 1 tower. TTP si Leshrac sa mid. Naku, Radiant's middle yung tower is Ranger under po ay attack. nag-TP somewhere pero kinancel. Just to execute. Mauuna ba? Mauuna. Yun po na-focus pa yung Dazzle pero wala. Ang Dazzle po ay walang shallow grave. Paano siya mabubuhay dito? Wala po siyang shallow grave na point. Even one skill point. Power shot will commence and patay ang Dazzle. Meanwhile, nabasag po yung mid tower ng walang contest talaga. And they will go for the tier 2 pa. Sino magde-defend? Yung Leshrac po ay pumasok na blink in just to clear the wave. Pero walang potential go po sa Enchantress sa Beast. Medyo medyo malalim na. Gago. Dire's top tower is under Tinatrash talk si Gerald. Grabe. Yan ang gusto ko. Nabasag naman yung tier 1 sa taas ng Dire. Pero yung mid po is potentially basag na din to pero hindi ko inumit ng Leshrac. Pero ba't kaya hindi siya kumuha ng grave kanina? Kita natin yung Enchantress nangungulit sa Medusa pero Centaur Stun will be used pero wala na siyang pag-cancel ng TP. Paano siya magko-commit yan? Dire's middle tower Wala. is Just gone. poking lang ata yung assignment nito ng Enchantress. Just to poke the Medusa. Pero ito yung sinabi ko, the Dominator and Enchantress plus 1 controlled creep na parang aggressiveness is parang nakikita ko na talaga just to clear the towers. Nakita ko na po, na-focus pa na naman po sa Dazzle pero Dazzle will have the shallow grave ready. Tingnan po natin kung mabubuhay itong Dazzle. Shallow grave ready ba?
Nirar po yung Wind Ranger pero Medusa ult just to back the Wind Ranger up. Pero makiklear pa yung Dazzle. Hindi pa po namamatay yung Dazzle. And patay na po yung Dazzle. Yung Beastmaster po nag-exit with his Overlord. Medyo malakas to, medyo tanky to. Pero the Shrek will go in and do the damage. Anong tanky-tanky? Putang ina mo. Ang lakas ko, gago. Hands up daw. Okay ka lang daw, Panda. Dire's bottom tower. Oh, Dire, you gotta Dito. fortify them. Their structures. Good work. Okay lang. Okay lang pa rin. Grabe naman yun. Yung ano, yung sinasabi kong ano, early aggressiveness ng Dire. Hindi pala, nasa Radiant pala. Kasi with their blinks, Oh, geez, more Blinkless than Shrek, Dire's yung bottom tower. pag-aggressiveness ng Wind Ranger. Ito, especially now, gabi pa. There will be a potential smoke. Binili na ng Undying, pero that will be his second smoke. Ano yung first? Ito, magsasmoke ba to? Ang Undying? Hindi yata. Ayun, nakita po nila yung Enchantress. Pero ang Enchantress mamamatay ba? He is untouchable. Pero tingnan natin kung ma-out-heal niya ang damage ng Radiant. Pero Focus Fire will be there just to counter the untouchable. Pero ready po ang Tornado into 3. Ano po mangyayari? Na-expo yung Wind Ranger, ang mamamatay yung Undying. Naku po, turn around by the Dire. Mamamatay bang Axe? Oh no, beautiful setup by Dire. Bait pala yun, Jen. Bait pala yun. Hindi na naman ako na-inform na bait pala yun. Ang ganda. Diba? Ang ganda. Triple kill sa Inaantay base. niya Naku, may pwede mecha pala kasi yun. siya. Pwede pala yun. Grabe Dire's middle naman tower is sila. under attack. Kinumit na lahat. Battle hunger, like all the decays, focus fire sa Enchantress. Dire's middle And tower is under di pa attack. siya namatay, na-turn pa ng Dire. Triple kill pa sa Beast. Ito talaga yung timing ng Dire, yung Overlord na yan, tapos sama-sama kayo. Ito talaga. Naku, tingnan natin kung makukumit mo ng Tier 2 to. Or magde-dep pa yung Radiant, mag-attempt to ng death. Pero tingin ko magde-dep to eh. Tumitipi po yung Axe, tapos ready po yung Leshrac. Nag-blink out po yung Leshrac, so it will be on cooldown. Pero tingnan natin kung mag-chase pa ba yung Radiant. Hindi na to. Hindi na ba to mag-chase? May blink po yung Axe, pero medyo awkward siya kasi wala siya nakikita. Yun, naka-exit po yung there. Ganda, magandang pina-move ng Dire na mag-react yung Radiant. Meanwhile, sa pag-react na yun, yung Gyro, yung helicopter, nagpa-farm lang. Yung Medusa, nagpa-farm lang din. Itong dalawang player na to, creeps lang talagang kalaban nito eh. Pero nakikita natin nag-smoke po yung Radiant. Saan ba sila potential pupunta? Uy, may nagpiping. Ping down nila. Ito, Enchantress na naman. Naku, ito. Disaster yung kaninang go nyo sa Enchantress. Ito, mag-go naman kayo sa Enchantress. Pero nag-break po yung smoke. Di po nakita yung Enchantress, pero blink in po yung Axe and the Shrek will dominate and execute Enchantress ng mabilisan. Ang lakas ng magic damage talaga against Enchantress. Walang magawa Enchantress against the Shrek talaga. Pero nag-cool po yung Beast. Ay, akala ko Roshan. Hindi po sila mag-rush. They will be passive sa ganitong time, night time. Especially with their Overlord na timing, medyo pangit ata to. Dapat they will snowball talaga with the Beastmaster, pero hindi nila ginagawa. The Shrek with the Blink will find another fight. Healthy pa po yung Radiant. Leshrac will have a haste rune with full mana and full HP. So, possible potential talaga ito na go eh. Tapos nagka-info sila na may Enchantress dito pero hindi na blink in yung Leshrac kasi sayang na. Meanwhile, tingnan natin yung Dragon. Nag-rar po, ginamit po yung rar sa Axe. Mamamatay po yung Axe. Wala lang ginagawa. Tumiti po yung Leshrac just to turn pero ang mangyayari po, ang Beast po ang namatay. Hindi po ang Dire. Pero Tornado will hit to. Medusa will have his mana drained. Nag-attempt po ng Manta Dodge yung Medusa pero hindi niya nagawa. Dazzle will die inside the base? What? Okay. Parang ang gandang trade yun ah. One offlane for an offlane and support. Pero medyo
Pangit yun sa Axe. Pero why not? Ito naman, minute 20 na dyan. Hindi ko alam kung magto-tormentor lang both sides. Kasi sila pwede mag-tormentor. Ang lakas nila mag-tormentor both sides. Hindi ko nga alam kung sino mauna. Uy, pumasok po yung Leshrac with Diabolic na level 4. Ubus po ang Enchantress in a snap. Wala pong magawa yung Enchantress. Wala talaga. The very counter. Namatay si of ano, Enchantress. si Namatay Medusa. pa yung Gyro by the Gyro. Ay, namatay pa yung Medusa sa Gyro. Wow. Solo kill ba yun, Jen? Hindi ko nakita. Oo, solo. Solo kill? Naku, talo pa lang aha sa helicopter. Ito mag-morning na. And speaking of morning, Tormentor will be up pero tingnan natin sinong sides. Sinong side ang Tormentor na una. Kasi sila potential talaga ang lakas nila mag-turn. With Beast, Overlord, and Leshrac's damage sa Tormentor, any team will take Tormentor easily. Nakita naman natin na nag-smoke yung Undying tsaka Leshrac. Leshrac will blink in and target po yung Invoker agad. Naku, mag-blink po yung Invoker agad. Patay po yung Invoker pero mechanism was to sa Enchantress just to save the Invoker pero hindi po kaya. Nag-rar po! Pero anong gagawin nila? Very low na po ang lahat. Radiant po is very low. The helicopter will try to turn around. Low pong Axe, low pong Undying. Healthy po ang Enchantress, healthy po din po ang Undying. Pero with Leshrac's power to dominate and execute Enchantress, patay agad. What? Ako as Enchantress niya, hindi ako mag-enjoy dito for sure. Sobrang ganda Grabe ng yung burst ng Lesh. Ganda yung pick ng Lesh. Sobrang gandang Lesh pick talaga. Enchantress tried to save his Invoker with using the mech pero hindi enough sa damage ng Leshrac talaga. Dapat may nag-pipe talaga instead of the mech. Dapat pipe talaga to instead of the later na yung mech or parang glimmers, whatever. Kasi grabe yung magic damage ng ng Radiant. Ngayon pa lang hindi na Wala ring glimmer eh. Yung Medusa ngayon kasi parang hindi pa siya nagko-contribute. Yung apat talaga ng Radiant, puro magic damage. So walang nag-pipe talaga as early as ngayon. Medyo awkward yung dive pag pinasukan ng Leshrac. Pero let's see, this attempt, magsusmoke ata tong Limang, magkasama-sama tong Limang. Pero hindi ata magsusmoke. Magro-Roshan sila. Yun. With the power of Overlord talaga and Solar Crest and Alacrity. Pero inalacrity po yung Ibon. Paano yan? Ang gagawin yan? Lumilipad na mabilis. Ganun ba yun? Pag Alacrity yung Ibon. Scan po ang Dire just to secure the Roshan. Pero wala po yung Radiant na hero ng co-contest. Papapunta din yung Radiant na hero. For sure, sa kanila na to. Pero Radiant yung scan the Roshan. It's too late. Nakuha na po yung Aegis. Pag-attempt pa ng Tornado pero nothing will be hit. Calls na po yung Wind Ranger pero just to disrupt the fight. May Axe Call po! Na-Axe Call po yung Gyro pero I think Mace tapos Sunstrike will connect sa Axe pero hindi po namamatay yung Axe. Yung Gyro po! Sinasalo niya yung Diabolic! Ang bobo mo! Nakakot sa lahat ng Diabolic na sa kanya. Pero may BKB pa yung Gyro just to turn and just to be safe. Pero hindi yata magko-commit yung Dire. May tombstone pa kasi. Yung tombstone po binabasag pero the Radiant will go in again just to save the tombstone and mamamatay po. Sino mamamatay? Nag-rar po. Walang namamatay! Sino mamamatay una? Walang mamamatay! Ito, Beast na po. Namatay po yung Beast. Very low po yung Radiant. May Wind Ranger. Axe will go in just to attempt the calling pero hindi enough. Pero Leshrac will finish the Gyro. Enchantress po is dead for sure and Dazzle is TPing na just to save his life. Ang ganda. Wow! Ang ganda. Wow! Aegis na nga ang Dire. Namatay pa. Na-turn. Sinalo ng helicopter yung Diabolic man. Binobomba-bomba yung helicopter. GG! GG ba tol? GG ba chat? GG? Sinalo ng Gyro yung spell slot, yung tropa niya, GG tayo, Hindi tol. Totoo. GG tayo, tol. No? Aegis pa yun, guys. Aegis plus awkward na repositioning
na-clean up pa ng Radiant ang Dire without anyone dying. Grabe yung attempt nila, men. Yung Tombstone pinapatay na, pero before the Tombstone died, nag-attempt sila. Hindi po namatay yung Tombstone ng biglaan. Na-save pa nila just to disrupt the fight. Naku. Ganda ng execution ng Radiant. Bawing-bawi from last game Kasi gusto nila secured na, gano'n, no? Pero yung kakaibahan ng first Ganda. game, yung gyro niya kanina, sobrang nagpa-farm lang siya eh. Pero ngayon, very active siya Medyo ngayon. active na siya, no? Oo. Unless cooldown yung ulti niya, parang nagpa-farm, nagko-contribute siya kung cooldown yung ulti, gano'n. Mm-mm. Pero expected na, na sa Dire na yun Nakuha na nga nila yung Roshan. Tapos medyo, pa sila? Medyo nasa nagulat ako, position- nag-dive yung gyro. medyo pangit yung Lumapit siya dun position sa ni axe Legend. and sa tomb. Oo. Ang pangit. Tas yung kakampi niya nandito sa Kaya malayo. medyo awkward na nasa baba na sa reverse side. Tapos Oo. siya nasa sa mountain. Sino yung nag-pause wait? Kennedy. Apa, swerte mo. At this timing kasi, Jen, they really need the pipe. Wala pang pipe. Yes. Most of their damage is magical. They really need the pipe. Very, 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 let's say, standard na core item against Leshrac ang pipe talaga. Ay, hindi. Eto na. Especially Meron na. may unit nila. Pipe na Oo siya. nga, Pa-pipe na. Very late nga. Mecha kasi yung inuna puro magical naman yung naggagank ng first 20 minutes kasi yung Medusa wala naman. Yung Axe tsaka Leshrac, yung mga Wind Ranger, na yan, ang dying magical naman kasi yan Medyo ma-prevent pa sana, no? Pero, Yung pagkapatay nila. Kung may ito dyan, syempre, player to, ang galing din nila maglaro. Medyo siguro nagkamali lang ng order ng pagka-pili, pero I don't know the reason, pero they will still have the pipe, I think, next flash. Pero mamamatay yung Dazzle by Leshrac na naman. Grabe yung Leshrac. Medyo very active. mahihirapan talaga Parang yung Dazzle. creative. Kaya siyang talunan ng Leshrac eh. Nako, ito yung na-mention ko. Minute 20 ng Torm. Hanggang ngayon, wala pa din ang Torm. Nako. No. Item check. Nako, yung timing ng Medusa nandito na to, Jen. Kasama na to sa mga fight. Itong tatlong item pa lang niya, 4 item, wala na. Sobrang ganda niya. Speaking of Tormentor, ngayon, minute 25 pa mag-a-attempt ng Tormentor yung Radiant. Pero kanino ba yung shard? Let's see. And makukuha ng Undying, which is a Godly Shard sa Radiant. Kasi bakit? Bakit, Jen? Bakit Godly Shard? Nakaka-save Ano ba? eh. Okay, save. Laban sa? Ha? Back to you. Laban sa RAR ng Beast Tsaka sa Master. Sunstrike. Yes. No. Ang Sunstrike kasi hindi mo ma-read kasi yan talaga the usual. Pero yung Beast talaga na RAR, they will have the Tombstone save. Very, very important save for the Radiant. And I think this will decide the game talaga. If they will save that one specific core sa Beast, ng Undying talaga. Naku. Wala na. I think the game is Radiant's na dyan. Sobrang solid talaga. The Dire tried sa early aggressiveness nila. Maganda naman talaga yung pag-aggressive nila Pero yung pagka-contest ng aggressiveness or dominance ng Dire, pumalag yung Radiant Yeah. Kaya nila yung aggressiveness nila. Ito naman, nakikita ko na yung Dire, medyo wala na silang idea na yung snowball natin, paano na to? Paano na yung snowball natin? Wala na tayong objectives na nagagawa. Kasi ito, ready na yung Dire's top tower Radiant is under team attack. to take their tier 2. Focus Fire is used sa tower. Yung Axe Boy nagpapakita, very unusual po. Pero wala naman kasi magko-contest, okay lang. 5 Radiant Heroes nasa top. Mag-high ground ba? Mag-attempt ba ng high ground? Hindi po. Bumalik po yung Leshrac sa top. I mean sa mid, tier 2. And madi-disrupt po yung Radiant. Back to farming ulit na. Walang nangyayari, very passive. Pero ito timing na ng Dire.
they will have the chance to fight back kasi pipe na nga yung Enchantress. But will that pipe save the game or wala na talaga silang chance kasi malakas na talaga yung Radiant? Even with the pipe siguro they will have a hard time kasi medyo malakas na yung Leshrac with his magical damage. Radiant's bottom tower is under attack. Yung Beast naman parang medyo awkward na kasi hindi na tower yung kalaban niya, heroes na malalakas. Parang medyo mahirap na. Will they have the chance to defend? Very awkward yung high ground ng there. Wala talaga silang skills to prevent the siege or to prevent the Medusa. Pero focus bar is used sa Dazzle na naman. Sabi itong Ranger mag-focus bar sa Dazzle. Focus na focus talaga. May galit ata ko. Laging focus sa Dazzle. Nag-atin po yung Leshrac, tumipi po sa taas na trip wave. Yeah, hinahanap yung helicopter. Magra-ravage pa yung Newts. Hindi po magra-ravage yung Newts. Na-save po yung helicopter. Pero nag-blink in po yung Leshrac just to find no one. Wala pong nakita yung Leshrac. Kala nila na doon patalo. Eto, tingin ko, hindi yata mag-high ground to kasi yung Medusa nila nasa baba. Poking the Enchantress which is impossible na mapatay except kung nandyan yung Leshrac. Pero walang nangyayari dyan very passive. Walang attempt ng high ground, walang attempt ng smoke, both sides. Especially ngayon, mawawala na yung night time, dapat ngayon sila gumalaw. Magmo-morning na. Pero ito, nag-group up na nga yung Radiant. Blinking in po yung Leshrac just to find no one. Nag-ward po yung Dire sa lane. Nakikita nilang coming na po yung Radiant. Buong team po yung coming. Hindi po nakasmoke. Magre-react po yung Dire. Hindi magre-react. I think they will not defend the tier 2 gen. Oh, geez, Mori, they're going Nahihirapan up to sila. Dire's bottom tower. Gandang Dota to gen. May game 3. Kaya nga eh. May lubos-lubos. May envy po yung Gyro pero anong magagawa ng envy niya? Mag-hit ba siya sa neutral? Mag-hit nga sa neutral, mag-hit nga. Dire's bottom tower is Okay, under very attack. good. Ito, mag-attempt na po ng high ground yung Radiant. Hello, Gyro. Magde-defend po. Nasaan si Gyro? Yung Gyre. Hello. Tok. Magde-defend po yung Gyre. Hindi po pinasukan yung Enchantress. Pinasok po yung Enchantress. Mabubuhay ba ito yung Enchantress? Kapo ang tanking na ng Leshrac ng Enchantress with the pipe. Pinit po ng Leshrac yung Beastmaster na wala pong nangyari sa flash. Ang Gyro po ay pumapalag. Nashackle po yung Gyro. Hindi makapag-BKB. Naku po. Pumasok ka na walang PK. Aray ko. Na-shackle ka lang. Isang shackle lang pa yung helicopter. Isang shackle lang yung helicopter. Hindi lang yung weakness nun. Pero pumapasok pa din po yung Radiant pero ang Leshrac mawawala ng mana. Very low ng mana. Pero mag-clean up lang po. Very low na po kasi yung Dire. Anong magagawa ng Beastmaster? Naku, ulo mo po yung Beastmaster. Uy, very low na yung Radiant. Very low on mana, low on resources. Will they fight back? Tingnan natin yung Axe. Papasok ba? Seb! Walang tinamaan! Bisaya! Aya, Seb! Walang nagtamaan din. Walang pinurstop. No na sila sa resources pero Guardian Bridge will be used just to reset their parang resources. Nag-attempt po naman tatad yung Medusa pero walang nangyari. Pero the Axe will blink Wala. into It's Karl, a the Radiant Shallow game, Grave. guys. The Shallow Grave, Dazzle, they will totally dominate the game, Jen. Yeah. Wala. Grabe yung dominance ng Radiant. Very good. Ayan na. Magandang Dota. Game 3. Game 3 is the sheesh. May makikita tayong game 3, guys. Gandang Dota. Hindi siya sweep. GG's na. Grabe. Grabe yung pagka-fight back nila ng aggressiveness ng Virgin. Kasi yung piece na yung Enchantress unstoppable from, the early minutes of the game. Unstoppable. Pero with Leshrac's timing, Leshrac's dominance and Axe na parang dominance din, they back up na parang potential goals yung Dire. Pero nag-GG na yung Invoker. Ba't hindi pa natatapos yung laro? Wala namang ganun, di ba? GG na. GG dapat din din. Dapat wala na. Clear as day, nag-type ng GG yung Invoker. Dapat tapos na to.
Okay, congrats sa pupunan ni Choi. Saka nice try. Tropang drama mo. Drama mo? Ano yan? Ano yan? Drama mo. Drama mo. Congrats. Solid na kasanan. Water break! Water break! Grabe yung music mo dyan, idol ah. Okay. Yes. 1-1. We will